Hi, this is Ron from RonTJ.com. So here we go for another video, and na-miss man natin yung makahiram ng Honor X8P or the sa Magic V2 at least na bigyan. Ito yung first na makahiram tayo ng only the second na nakahiram tayo ng device from Honor Philippines. Ito yung kanilang medyo on the entry level side. We expected this one to below 10,000 pesos based sa price in X8B. This is the Honor X7B, which pinagmamalaki nitong phone na to is meron siyang 108 megapixel sa kanyang primary sensor. So, banggitin natin yung the rest of the specs muna. So, ito yung official commercial unit nitong Honor X7B na nakuha natin. Dalawang colors net. Not sure kung ilang colors yung ilalabas nila sa commercial release nito or sa official reveal nito. So, since pinahiram tayo ng Honor Philippines way ahead ng official announcement nito, so di pa natin mababanggit yung official price nito, ano yung mga official colors, pero may hint na kayo sigurado sa packaging na ito kung yung nakuha natin. So kaya may hint na kayo sa kung yung camera setup sa likod. So ayan, syempre ito yung likod, tapos ito yung hint. So meron siyang 8GB ng RAM, 256 GB storage, and flowing silver yung nakuha nating color variant sa unit na ito. Syempre dual SIM at may free case. So syempre papakita natin yung rest of ng phone. And syempre yung bago man iho, pakita natin yung rest of the package. Ito yung SIM injector pin, user manual, yan, user manual, tapos itong charger, syempre is 35 watts na charger, which makikita nyo rito. It's Honor Supercharge. Kasi ito yung regular USB to Type-C na cable. So, actually, medyo na-surprise din kami ng konti. Kasi, yung charger nitong X7B is parehong-pareho nung charger nitong nung nasa atin pa rin ngayon na Honor X9B na unang release ng Honor Philippines this year. So makita nyo yung configuration. Focus natin. Yan. So meron siyang yan. Medyo nahihirapan tayo sa focus. Yan. Nakita natin maayos. So meron siyang 11 volts, 3.2 amperes na maximum, 9 volts to 2 amperes or 5 volts 2 amperes. So ito nasa kaliwa ko yung X7B. Ito yung charger. Wag kayong maduduling. Ito yung nasa kanan ko. Ito yung charger pa ng Honor X9B. So technically, kung meron kayong pareho na X9B or not sure kung rare case na meron kayong dalawang phones sa setup nyo, may X7B tsaka X9B, iisa lang yung charging cable, sabihin isa lang, pareho lang yung charging walang diferensya dun sa charging configuration na ito ng X7B tsaka X9B. So may 35 watts maximum itong X7B. Ito na yung harapan nitong Honor X7B, nilalabas pa lang sa Pilipinas. Itong nasa harap is yung 8 megapixel na front camera, tapos yung taas nito is yung 6.8 inch IPS LCD na 1080 by 2412 pixels at 20 by 9 aspect ratio. So medyo matangkad ang tong display nito kasi 20 by 9. And baka manibaw kayo kasi LCD lang to. Pero hindi na kami nagtaka na hindi siya AMOLED kasi based sa naming na mas mura ito sigurado kumpara sa Honor X8P. So, ito yung flowing silver. Ito yung yung camera grill, it reminds me a bit nung Honor 70 or nung Honor 70 tsaka Honor 90. I mean, ang ganda nung ang ganda nung flowing silver. Not the usual na white or sobrang light blue. Tapos syempre, naka-highlight yung kanyang Honor branding, yung 108 megapixel yung binabag ko sa inyo. Tapos dual sa
Actually, no, it's a triple camera setup. Actually, di pala dual, sorry. So, 108 megapixel yung main camera, tapos 5 megapixel yung wide, and 2 megapixel yung depth. Syempre. Tapos yung nasa kaliwa, nasa kanan is yung volume rocker, then yung side fingerprint sensor, which is, hindi nakapagtataka, it's LCD display, hindi niya kakayanin yung mag-in-display fingerprint reader. Tapos, sa taas is merong noise cancelling microphones. Not sure on this one. Pong particular o dalawa. So, nandito yung dual SIM. Wala nga pala siyang micro SD sa mga magtatanong. Oh, sorry, there's a micro SD slot. So, confirm lang natin para sigurado kung dual SIM ba to or hybrid dual SIM. Tingnan natin. At ito nga, binuksan na nga natin. So, it's a hybrid dual SIM. So, dalawang SIM cards pero hindi ka makapag ng micro SD or isang nano SIM or galagay ka ng micro SD slot. So, we have yet to check kung ilan yung maximum na capacity nito for micro SD. Pero kung sa 256 gigs, kumpara sa iba naman 128 gig storage, okay na ako mag dual SIM setup on this one. So, nasa baba naman is yung may 3.5 audio jack, tapos may USB-C port, then speaker. Medyo refreshing saan kasi medyo sanay na tayo sa nakaka-review ng mga phones na walang headphone jack. So ito may headphone jack. Tapos syempre yung pinhole microphone. Then yung dalawa kasi yung variants ng X7B na luwabas sa buong mundo. So good to know na for the Philippine market ang ilalabas yung variant is the one with 6,000 mAh battery. So, kung yung X8B, ang pinagmamalaki ng X8B is yung 512 gig storage. For me, ang magiging bentahan nito, bukod doon sa yung 256 normal thing na yun, yung 6,000 mAh battery ang for sure na pambenta for me itong Honor X7B. For sure, maganda to sa mga sa for navigation. Yan, nasa loob nga pala nito is Snapdragon 680 processor, which sabihin LTE lang yung makuha yung connectivity on this one. And ito na yung itsura nung kung ano yung loob na itong Honor X7B na lalabas sa Pilipinas. Wala namang bago. The usual pa rin naman na Magic OS 7.2 based on Android 13. Actually, we're waiting sa possible na Android 14 launch. Lalabas daw this March to sa Honor X9B. Hopefully, umabot yung OS na yun, OS update bago natin isoli yung X9. Yung X9B, this one, ginawa na natin na dark mode. So, ganun pa rin naman. Walang pagbabago sa UI. And nung binut nga pa natin, nagkaroon to ng malaking OS ng software update. Ang pinakamalaking naging difference nito is nagkaroon siya nung dalawang klase na yung watermark update on this one. So, pakita natin sa inyo. Yan. So, sa watermarks, yan. Dati kasi, wala to, yung Honor frame. Gaya yun sa mga high-end na mga Honor brands. Yung typical kasi na watermark na ng Honor is yung nakasulat lang yung phone dito. Tapos, yung typical dito, wala yung white border, tapos nakalagay kung ilan yung aperture, kung ilan yung ISO. So, meron na sa Honor X7B. So, sa mga bibili nito soon sa Pilipinas, may OS update sigurado. So, kung trip nyo to, tapos may nakasulat pa na time and date. So, yan, i-activate natin. Pakita lang natin yung sample. Yan, sample and yan. Yan, makita nyo, X7B 1.75 yung aperture, 1/17 seconds, ISO 18/17.6. And ganun pa rin naman yung mga camera features niya, aperture, night, portrait, photo, video, more. Pakita rin natin just to be sure na kung ano yung shooting capability niya
16 by 9 1080. Tapos yung frame rate niya is 30 fps. So hindi kayo mag-expect ng 60 fps on this one dahil dahil doon sa nabanggit natin na processor, hindi supported ng Snapdragon 680 if not mistaken, na hindi supported ng Snapdragon 680 yung 60 fps na video recording capability. So as we recorded this one, wala tayong idea kung magkano yung official price nito sa Pilipinas, pero based on official conversion ito sa Malaysia, hindi to aabot ng 10,000 pesos. At syempre dahil sa naming, kagaya nung X8, kung natatandaan yung X8A laban sa X7A, mas mura yung X7A kumpara do sa X8A. So ang masasabi ko dito so far, good, serviceable yung cameras on this one. Yung magaan yung phone kahit 6,000 mAh yung battery. Pero we have yet to check kung how many days yung battery life na ito. So since tagal, 6,000 mAh yung battery na ito, and I guess to us na it will be 1.5 days to 2 days usage on this one. So naka-label nito, hindi pa to review. Yung review, babagsak ko lang as in written form sa ronald23.com website. Nakalagay naman i-update naman natin yung information tab or information corner dyan dito sa video to. So I hope you like this video. Follow social media description below. And i-update natin dun kung magkano yung presyo itong X7B. Kung hindi ko man ma-post sa video, i-click nyo na lang sa website para lang magtatanong sa akin na magkano po ba to. Yung may click, once na nakalagay may nilagay akong link sa information, nandun yung price. Doon yung silipin kung magkano yung magiging price itong Honor X7B. Since nakuha natin to, hindi pa pinahiram tayo ng Honor Philippines, hindi pa to lumalabas sa commercially. So pinapahiram tayo nito weeks or days before ng launch. So I hope you like this video. Follow social media description below. Click the like on this video, and syempre pakishare na rin, and syempre yung subscribe button. We are close to 3,000 subscribers. Hopefully bago matapos ang 2024, 5,000 subs, masaya na ako. Lalo na siguro mag 10,000 pa to. This is Ron from RonaldJ.com. Thank you very much for watching.